Alright, good afternoon po sa ating lahat. Clear po ba ang ating audio? Pwede po ba tayong mag-react ng thumbs up sa ating Zoom? Alright, thank you very much. And of course, good afternoon and welcome to the 10th episode of our webinar series. Of course, brought to you by the ATI ITCPH, focus on the Internet of Pigs. So as of now po, we are live in our Facebook page, International Training Center on Pig Husbandry. And of course, ang ating mga participants, nakasama po natin via Zoom. Ayan, so may chance po kayo later to use our chat room later in our question and answer or ating open forum. Alright? Alright, marami pong salamat sa pagsama sa atin ngayong hapon. At para po sa mga inuulan, ayan, ingat po tayong lahat. Alright, so before we start, basahin ko po muna, shout out po muna tayo sa ating mga kasama na viewers po sa ating Facebook Live. Ang una nating nag-comment, Sir Ralph Nino Chavez. Shout out po, hello Sir Ralph. Alexander Llamas, hello sir, isa sa ating mga success story. We also have Sir Cliff Ivor Lastimoso and Sir Benedict Paul Corpus. Ayan. So later po is itutuloy po natin lang lahat ng magpapa-shoutout mamaya during our webinar. And of course po, pa sa ating mga kasama sa ating Zoom, i-comment nyo na po kung saan po kayo ngayong hapon para po mabasa ko and makita po natin kung mga taga saan ang kasama po natin ngayong hapon. Alright, and to formally start our program for this afternoon, we will start our program with a short prayer to be followed by the singing of the Philippine National Anthem. May we request the presence, or rather the silence of everyone for our opening prayer and the singing of the Philippine National Anthem. Thank you. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay hinatang tulakaw.
Maraming salamat, Sir Jeric, our network controller na kasama natin sa ating webinar series. And of course, para sa mga kapapasok pa lamang po sa ating Facebook Live and ating Zoom meeting, kayo po ay nanonood ng 10th episode of the webinar series of the International Training Center on Pig Husbandry, focused on Internet of Pigs. And for today's discussion, we will be discussing next-gen semen analysis, iSperm, and CASA in swine reproduction. So mamaya-maya po ay may makakasama po tayo na hindi lang isa, pero dalawa na technical staff ng ITCPH. At para po sa inyong mga katanungan, please make sure na gamitin po ang ating chat room para sa ating mga participants via Zoom. At para naman po sa ating mga viewers via Facebook Live, comment below po ang inyong questions later. And bago po tayo magsimula, of course, binabati ko po ang lahat ng ating kasama sa Luzon, Visayas, and Mindanao. I-check nga po natin kung mga taga saan ang kasama natin sa ating Zoom. Alright, tignan po natin kung sino pinakamalayo. From Cabanatuan City, Nueva Ecija, hello po. From Gabaldon, Nueva Ecija, San Luis, Aurora, LGU, Bani, Pangasinan. From Masbate, from Santa Elena, Camarines Norte, dami nating kasama from Region 5, from Calabanga, Camarines Sur, from Gabaldon, Nueva Ecija again, Central Luzon, from Tabuk City, Kalinga, ayan, palayo tayo ng palayo, from Pangasinan, Bawang La Union, Camarines Sur, ang dami nating kasama from Region 5, from Pili, of course, from Rosario, Batangas, syempre, from Catanduanes, Sorsogon, Zamboanga del Sur, Masbate, Pangasinan, and Negros Oriental. And mga pagbati mula sa ating Facebook Live. Watching from Qatar, Sir Noel, hello, shout out po sa inyo dyan sa ating mga OFW na nagbabalak na mag-put up ng kanilang pig farm upon retirement or habang sila ay nasa ibang bansa. Sir Richard Jimenez, thank you ITCPH, thank you po sir. Watching from Barcelona, Sorsogon. Sir Mark Audilia, hello. And from Nueva Ecija, Sir Donnie Barayuga. And humabol, Maggie Silva from Chaong, Quezon. And of course, bago ko po malimutan, ako po ay muna ay magpapakilala. Makakasama niyo po ngayong hapon. Ma'am Kimberly Dorothy Lucky de Macalangan. Ma'am Kim na lang po or Miss Kim for short. Alright, so para po guided po ang lahat sa pagsali sa ating webinar series, ngayong hapon, we will have an overview of our webinar, including the rules and regulations for this afternoon. So we will be presenting a short video. Sir Jerry, please.
Alright, so that's a short video presentation sa atin pong rules and regulations in joining our webinar series. So all throughout the year naman po yan, and just to give you a background, this is the 10th episode of our webinar series. And abangan nyo po ang susunod na focus ng aming webinar from July to November. Kasi yung ating January to June is focused on the Internet of Pigs. So later on, if you have suggestions, baka po pwede naming i-offer yan. Kung di man next semester, ay baka pwede next year. Alright, so kita ko na ang ating speaker na naka-ready na, Doc RC. Pero bago po yun is, i-check po muna natin if you know how to use our Zoom para po sa mga kasama natin na participants via Zoom. So we have the audio po dito sa ating left side ninyo. If you want to mute or unmute, so better po na nakamute po tayo during discussion para po walang ma-distract during the discussion. And of course, if medyo nagbabagal po ang inyong internet, mas maganda po na i-close nyo na lang ang inyong video or camera. And then of course, we have our chat room react. Sige nga po, itry nga po natin gamitin ang clap sign sa ating react button. Tingnan natin kung working ang ating yan. Thank you so much po sa mga nag-react ng clap sign. And of course, yung share naman ay sa ating host. And of course, para sa ating mga kasama sa Facebook, comment lang po kayo ng comment dyan. Tingnan po natin kung makakapag-shoutout pa ako later. Pero yung mga questions nyo po will be entertained. And for those asking po about our CPD, we have a total of 0.5 CPD points for this webinar for this afternoon. And medyo na iba lang ang kasama nyo ngayong hapon. Ako po ang makakasama nyo, hindi si Ma'am Elaine, ano? But if you have further clarifications, pwede nyo po siyang i-email at egutierrez@ati-itcph.com. And if kailangan nyo po ng CPD points, don't forget to sign or fill up the CPD request form via Google form na sinend po ni Ma'am Elaine. We will also have a course evaluation later po. Ilalagay po namin yan sa ating chat room. So, unang requirement is the Google form na nagre-request po kayo ng CPD points. Second is the evaluation. Later po, isi-send po namin yan sa ating chat room. And then, kindly rename your name sa ating Zoom meeting with your full name para po sa attendance po natin. And later din po ay isi-send po ni Ma'am Elaine ang post-test para po sa ating mga nagre-request for CPD points. And to receive our certificate of attendance sa pagsali po sa ating webinar, kindly give us 5 to 7 working days to verify po kung talagang nag-attend po kayo ng webinar, and then isi-send po ito sa inyo ni Ma'am Elaine. So kung medyo naiinip-inip po kayo, kindly wait po for 5 to 7 days kasi medyo madami po ang ating participants and kailangan po ma-check if talagang umattend po kayo. Alright? So if you have follow-up questions, i-chat nyo lang po yan sa ating chat box. Okay. And sige, i-introduce na natin ang makakasama natin ngayong hapon. As I mentioned earlier, dalawa po ang ating makakasama. Ang una po nating makakasama ay ang hepe or chief ng aming partnerships and networking services. Please welcome Dr. Mary Ruth Calianta, or you can call her Doc RC. Doc RC, good afternoon. Good afternoon, Ma'am Kim. Okay, so habang nagkakwentuhan tayo, Doc, or kinakamusta ko sila, pwede nyo na pong i-share ang inyong presentation. Sige, ma'am. Okay. Meron po bang attendance, ma'am? Mga nagtatanong sa Facebook? Sa Facebook po is wala. Yung meron pong attendance is yung via Zoom. Ayan. And then, what about those present in Facebook? Only registered participants po ang makaka-receive ng ating e-certificates po, mga ma'am and sir. Ayan. Thank you, Sir Reginald, for your appreciation of our webinar for today. Meron ba tayong questions sa ating chat box? Ayan, may mga humabol from Abra. Layo talaga ng nararating ng ating webinar. From the Office of the Municipal Agriculture, San Quintin, Abra. Hello po sa mga taga-Abra. And of course, Occidental Mindoro. Ayan, kalapit lang po natin. Calasiao, Pangasinan, and Albay Province. And shout out again from Sir Lian Timothy from Negros Oriental. Okay, so I think ready na ang ating first resource person, Doc RC. You have the floor. Thank you, Ma'am Kim.
So, good afternoon po sa lahat ng aming viewers ng aming webinar ng ITCPH webinar. So, this afternoon po we will discuss semen morphology at saka yung paggamit po ng ating CASA. So, CASA system, no po. So, bago po tayo pumunta doon po sa high-tech part, syempre, pupunta po muna tayo doon sa manual, kumbaga sa basic. Kailangan po kasi alam din natin yung basic bago tayo ah, dumako, syempre doon sa atin pong medyo high-tech na part, no? So, didiscuss po muna natin yung semen morphology, no? So, basically po kasi sa CASA system, tinitingnan po natin yung madaming parameters ng evaluation po ng similya ng atin pong mga barako, no? And part of it is yung pong morphology ng CASA, no? So, for manual, for manual checking ng semen morphology, syempre, usually, dyan tayo gagamit ng mga drying method, magkukuha po tayo ng konting semen sample, tapos ilalagyan po natin siya ng eosin nigrosin para kumulay yung dye natin, and then gagawin po natin, ipapa-slide po siya doon sa slide, and then gagawa po tayo ng smear, and then ida-dry siya for drying, then examine under the microscope, no? So, sa semen morphology po, ang atin pong tinitingnan nito, pag sinabi po kasing morphology is the shape nung pong structure. So, structure and shape po nung similya, nung semen, no? So, bakit ba natin siya kailangang i-check, no? So, bakit siya kailangan i-check? Siyempre, para makita natin yung structure po ng sperm cells, no? Saka po ma-identify po natin yung fertilizing capacity ng atin pong sperm. By the way, iba po yung semen at saka yung sperm. Just to elaborate po. Pag sinabi pong sperm cell, isa lang po yung tinitingnan natin. Isang cell lang, no? Pag po sinabing semen, madami po yan sila. Yung po yung in-ejaculate ng ating barako, no? So, yan po yung sa semen morphology. So bakit natin kailan tayo mag-examine ng similya, ng yung morphology ng similya ng baboy, no? Kapag po meron tayong mga new boars o kaya mga junior boars o kaya bumili po kayo ng bagong barako, check po natin kung okay ba yung semen quality nila. No, usually po kasi yung mga junior boars, mas marami silang dahil bata pa sila, hindi pa po ganoon ka-develop or hindi pa ganoon ka-mature yung kanilang semen na pinoproduce. So mamaya explain ko po at ipapakita ko sa inyo yung itsura ng immature po na similya ng mga junior boars. So yung mga junior boars, kailangan talaga natin i-examine yung kanilang semen. And then every month, makikita po natin yung progression ng development ng semen nila. No? And then, mag-examine din po tayo ng semen kapag napansin natin na, oops, bakit mababa ang conception rate sa aking farm? Maraming repeat hits, yan, yung mga nangyayari. Nagre-repeat hit, sinimilyahan naman, sinumpitan naman, pero bakit nagbalik landi? Yan, yung mga ganyan, no? Pinsan kasi, madalas ang nasisisi yung saw o kaya yung gilt, ang nakakal yung saw or gilt, pero yun pala ang may problema, yung barako na, no? And then, nag-examine din po tayo ng similya ng mga barako kapag po ang ating mga barako ay umiedad na ng 38 to 44 months of age. Yan. Yung pong mga senior boars natin ay nasa senior moments na po talaga nila, no? So, kailangan na po nating i-examine yung kanilang semen kung okay pa ba, okay pa ba yung pinoproduce nilang semen, o baka naman kailangan na natin po siyang ipag-retire or ikal na po yung ating mga matatandang barako, no? And then, ine-examine din po yung mga barako na naka-recover po sa sakit. Bakit? Kasi may effect po kuminsan yung pong mga binibigay nating gamot sa atin pong mga barako, may effect po siya sa development po ng semen.
Minsan po, hindi lang po dahil nag-recover siya ng ailment. Pwedeng nagbigay ka ng gamot, especially mga hormones, no? Ano ba yung mga hormones na yan? Yung mga PGF2 alpha, yung mga ganyan, lutalize, yan. Minsan kasi nagkakaroon po siya ng effect sa production po ng semen. No? Ang semen morphology, hindi po siya routine examination sa mga baboy. Kapag lang po may mga ganyan na yan pong situations na yan, doon nyo lang po siya pwedeng gawin. Okay? Hindi naman po siya routine. So, ano po yung mga allowable sperm defects? Ano? So, all in all po, 25% ng similya pwede pwedeng may depekto pero pasado pa. Ano-ano yung mga defect na yon, no? Abnormal head shape. So, pwede kang magkaroon ng abnormal head shape, yung ulo po ng sperm, 5%. Yung abnormal acrosome, pag sinabi pong yung acrosome, yung mamaya papakita ko po sa inyo, pero nasa tip po yun ng ulo ng similya, no? So, 5%. Then, meron pong mga cytoplasmic droplets. So, pag sinabi pong cytoplasmic droplets, makikita nyo po siya usually sa mga similya na hindi pa po fully developed or fully mature. So, pwede kang magkaroon ng cytoplasmic droplets sa iyong semen na 10% and then 5% for the abnormal tails. So, all in all, 25%. Dok, paano ko malalaman na 25%? So, under the microscope, bibilang ka po ng 100 similya and then dapat 25 lang or less than 25% yung defect na makikita mo doon sa 100 na sperm na nabilang mo. Okay? Yan po siya. Boar sperm, ayan. Ito po ang itsura ng boar sperm, no? Nahahati po siya sa apat na segments. So, yung head, yung mid-piece, the principal piece, and then the end piece. So, sa head na andoon po yung acrosome, yung plasma membrane, which is yung covering po nung mismong head ng atin pong similya, the nucleus, kung saan po nandyan po yung genetic material ng atin pong sperm, and then po yung centriole. For the acrosome, ito po siya, yung nasa tip po ng ulo ng atin pong similya, yan po yung responsable para po makapenetrate yung pong ating sperm sa ova, sa egg cell, no? So, yan po yung kailangan intact po siya. Kasi kapag lumalangoy siya nag-burst na po yung acrosome, hindi na po makakapenetrate yung atin pong semen papasok sa ova or sa egg cell, no? And then the centriole, siya po yung nagdudugtong ng head at saka ng midpiece. So, nasa midpiece po ang mitochondria, which is the powerhouse of the cell. So, powerhouse siya. So, ibig sabihin, siya po yung nagbibigay ng power or ng energy para magkaroon po ng motion yung pong ating tail ng sperm. So, yan po yung ginagawa niya. Siya po yung nagpo-propel ng atin pong similya. Ano po? And then the axial filament or the axoneme, which is the principal piece, hanggang dun sa dulo po ng tail, papuntang end piece. So, yan po yung diagram, no? Pero sa tunay na buhay, under the microscope, ganito po yung itsura niyan, no? So, this is the acrosome, the head, the nucleus, no? And then, ito po yung centriole, yung nagdudugtong po sa head at saka sa tail. And then, the mitochondria. And then, the rest of the tail. Yan po ang itsura ng normal na boar sperm, no? Okay. Pero madami din po siyang klase, no? Meron po siyang iba-ibang itsura na makita under the microscope. Ito po, normal po ito, yung nasa letter A. Yung letter B, normal po siya technically, pero kung mapapansin po ninyo, parang nag-burst na po yung acrosome niya. No, medyo malabo na po. No? So, itong klase ng similya na hindi makakapenetrate sa atin pong egg cells. No? Dito naman po sa part na to, makakakita po kayo na, oops, ano to? Merong parang puti
na bilog doon po sa iniisip nung iba baka Dok baka mitochondria. No? Yan po ang cytoplasmic droplet na nasa proximal po. Ibig sabihin, pag nakakita po kayo ng ganyan, bata pa po ang ating sperm. Okay? Hindi pa po siya fully matured. Pag habang tumatanda po siya, bumababa po yan. Ito po, nasa gitna na. So, distal na po ang tawag. Pag nasa may ulo, proximal. Pag nasa bandang gitna na, minsan hanggang dito sa dulo ng tail, distal po na excuse me, na yan po yung atin pong cytoplasmic droplets, no? And then, meron po tayong iba't ibang klase ng mga bent tails. Ayan. Ito po yung mga buntot na bumabaliko. Ayan. So, affected po nito ang kanila pong forward motion papunta po sa ova or para i-meet yung ating pong egg cells. Ayan. Other sperm defects pa po. So, yung head, hindi po maayos or hindi po maayos yung formation. Cytoplasmic droplets pa rin po from the distal. Ito naman pong letter C, itsura po ito ng patay na sperm, no, na nagde-disintegrate na po yung acrosome. Yan po yung itsura ng patay na sperm. So, medyo malabo na po siya kapag po siya ay na nalagyan po ng stain. Yan. Ito naman po ay meron din po siyang cytoplasmic droplets. At the same time, medyo nadidisintegrate na rin po yung kanya pong acrosome. Yan. So, dito naman po sa letter F, ito po, coiled tail naman po ito. Tsaka ito pong G. F and G are the coiled tails. Okay po yung head, pero nakabaliko po yung mga buntot. So, hindi po maayos yung kanilang motility. No? So, usually makikita nyo po siya kapag buhay yung similya, paikot-ikot lang po sila doon sa kanilang pwesto. And then, ito rin po, nakabend din po ang tail. So, yan po. Sabi ko nga po kanina, pag po nakakita kayo ng mga cytoplasmic droplets, ibig pong sabihin, immature po yung ating sperm or yung spermatozoa. So, nawawala po siya eventually, no, kapag mature na po yung ating sperm cell. So, kapag mature na po yung sperm cell, wala na po yung cytoplasmic droplets, matured enough na po siya para makapag-fertilize po ng egg cell. No? So, yan po. Ito po, pag masyado pong madaming cytoplasmic droplets doon po sa similya, either ang barako po ninyo ay bata pa, junior bore, o kaya naman po, yung inyong barako, yung inyong senior bore ay overused na. So, baka naman po araw-araw nyo pong kinokolektahan ng semen o kaya naman kung may nagpa-practice pa ba nung bore for hire, yung mga ganun. So, araw-araw pinapasampa sa mga inahin, no? So, kaya po meron pong mga cytoplasmic droplets na makikita upon examination. Ito pa po mga iba-ibang abnormal sperm na pwede po ninyong makita. So, may bent tail, coiled tail. Ito, na-flat na po yung acrosome. Wala na talaga yung kanyang acrosome. Meron naman po na narrow yung base ng head. Meron naman po na parang napunggok po yung ating similya, hindi na po siya lumaki. So, degenerative form na po siya. Meron naman po na malaki na po yung ulo, masyado pong malaki. So, pag malaki po yung ulo, ang tendency is just to swim around kasi mas mabigat siya, hindi kayang i-propel ng tail yung kanyang head. Meron din po tayong makikita na double head. Meron din naman po double tail, no? Yun po yung mga And then, ito po yung mga narrow head. Masyado naman pong manipis yung kanyang ulo ng kanyang sperm. Meron naman din po round head, pabilog. Dapat po kasi oval. And then, to yung acrosome swelling. Namamaga po yung acrosome. So, yan po yung mga makikita po ninyo na iba't ibang itsura ng sperm under the microscope. No? Pero meron din po mga cases na may iba pa po kayong makikita under the microscope. No? Tulad po nito. Ang tawag po nito ay hematospermia. Yung pong similya ay meron pong kasamang dugo. Meron pong mga RBCs.
no? Yung semen po, ito po siya, hindi po siya masyadong halata kasi mas prominent po yung RBCs, pero ito po yung mga semen natin, no? Mga spermatozoa. Ayan po sila, no? So, Dok, paano nangyayari na may hematospermia? Pwedeng mechanical, nagkaroon po ng sugat yung pong penis ng ating mga barako, no? Kunwari, masyado yung nahigit, sumabit, o kung ano, nasugatan siya, no? Pwede pong magkaroon ng RBC sa sperm. May mga instances po na meron pong mga infection yung atin pong mga baboy, especially po kapag may brucellosis ang ating mga baboy, nagdudugo po minsan ah, yung kanila pong reproductive tract, no? So, affected po siya. Kaya nagkakaroon po ng dugo. Minsan, sa pag ganito pong hermatospermia, hindi mo po siya halata doon po sa semen. Kung titingnan mo, mata-mata lang yung semen na nakolekta mo, ano pa rin siya, white, no? Pero pagka under the microscope, makikita mo may ganyan. Pero minsan, obvious, no? Makikita mo yung semen mismo mapula, no? Or kaya pinkish. So, magkaka-idea ka na, ops, merong RBCs po or erythrocytes doon sa sperm pag-check nyo under the microscope. Meron din pong mga instances na meron naman pong piospermia na tinatawag or meron pong mga WBCs na makikita kasama po nung similya. Ang mga white blood cells po, no? Ayan, ito yan, yan dalawa na yan. So, bakit naman sila nagkaroon ng ganyan? Pwedeng may infection po yung ating mga baboy sa kanyang reproductive tract, no? Pwedeng dahil sa kanyang prefusal sheath, hindi masyadong nalilinis, nai-infect, namamaga. Pag naglabas ng similya, medyo ma-yellow yung semen or malala, medyo yellowish green. Yun po yung itsura. No? So, ibig sabihin may infection po yung ating mga barako. Okay? So, remember, kapag po kayo ay nag-examine ng semen, so dapat po ang abnormality ay 25%, no? So, pero kapag po ang abnormality ay 30% po, suspect for culling na po yung barako. Suspectsa lang naman, parang ay baka magre-retire na yung aking bore, no? Sige, hayaan ko muna ngayon, tas i-ano ko ulit siya, evaluate ko siya sa susunod, no? So kapag two consecutive evaluation na ang abnormalities niya ay 30% pa din, pwede pa naman pong, ay, pwede pa, 30% na ang kanyang abnormality, pwede niyo pang gamitin yung semen, pero i-increase niyo po yung concentration ng semen compared po doon sa kanya pong extender. Dadamihan niyo po yung similya compared po doon sa increase po yung semen. Siyempre, pag in-increase niyo po yung semen, medyo mag increase din po yung extender niyo kasi mas maraming kakain po ng sugar. No po? Pero kapag po ang abnormalities na nakita ninyo ay more than 50%, automatically rejected na po yung semen. Hindi na po siya pwedeng gamitin. No? Yun na po yung ano natin. And then evaluate yung bore. Baka may nangyayari lang naman sa kanya, baka may pinagdadaanan po yung barako, no? May sakit, ganyan. Ay tingnan po ninyo at i-inspect po mabuti and examine yun po kanyang semen quality, no? Sa susunod na buwan. Yun po yung mga ano natin dyan. So, for semen morphology, ito lang naman po ang aking i-discuss. But for the CASA system, ibibigay ko po yung pong floor kay Ma'am Rhea para po siya po yung mag-discuss ng CASA system. Ma'am Kim. Maraming salamat, Doc RC. And para sa mga may katanungan, ay mamaya po natin yan titignan. Pero pwede nyo na pong ilagay sa ating chat box. Baka kasi later is magka-connect yung dalawa. So tignan na lang natin later kung sino sa ating dalawang speaker
makakasama natin later or sasagot sa inyong mga questions. And ayan, nakita ko na ang ating sunod na speaker. Ready na ba si Ma'am Rhea? Once again, thank you very much, Doc RC. Andito lang naman si Doc RC, no? Makakasama pa rin natin all throughout Generally our... po. Okay. And bago ko ipakilala ang ating next speaker, may nagpapabati lang ang pogi-pogi nga Engineer Ronnie Mercado, talaga naman from Amadeo, Cavite. Hello. Ayan, and yung may mga questions po sa ating Facebook Live, nasagot na po yan ng ating admin. And pagbati kay Doc RC from J. Miko and Sean. Hi. And yes, okay. So as now, so later po, magkakaroon po tayo ng ating Q&A. And to continue our discussion about semen or sperm cells, ayan. And para po sa mga kapapasok lang sa ating Facebook Live and our Zoom meeting, we are discussing under the Internet of Pigs, we have the next-gen semen analysis, iSperm, and CASA in swine reproduction. So baka may mga nagtatanong, bakit ito under ng Internet of Pigs? Of course, kasi meron din tayong mga modern technologies or equipment na gamit sa ating swine AI laboratory. And to expound our discussion on this, we are joined by our technical expert, our technical staff, the chief of our training services. Please welcome Ma'am Rhea Icaranda. Ma'am Rhea. Thank you, Ma'am Kim. Share ko lang po yung slides. Yes, habang nag-share ka, Ma'am Rhea, again, para po sa mga nagre-request ng ating CPD points, you will receive, napakalaki nito, 0.5. 0.5 points po tayo for this afternoon kasi maiksi lang din naman yung ating webinar. And if kaka-join nyo lang po, don't forget to rename using your full name. And don't forget to sign up or fill in our evaluation link. Ilalagay po yan later sa ating chat room. And ang ating unang requirement, yung atin pong pag-sign ng ating Google form na sinend po sa inyo ni Ma'am Elaine. And if you have other questions, clarifications, you can email our project officer at egutierrez, double R po yan, at atiitcph.com. Alright, Ma'am Rhea, kita ko na po ang inyong presentation. Can we have first a react button sa atin pong participants? Can you hit the react ng heart react naman tayo. Heart react. All right. So I think ready na ang ating participants. Ma'am Rhea, you have the floor. Thank you. Yes, thank you, Ma'am Kim, for the introduction. So, for this afternoon po, as a continuation po dun sa discuss po ni Doc RC, so we're going to highlight naman yung, sabi nga nyo kanina, di ba, why would it be Internet of Pigs? Tapos so this one are the things po that we have right now na it's level up yung pagdating po natin sa semen analysis, lalo-lalo na po sa atin sa pigs. So, actually, yung computer-assisted semen analysis natin was first introduced way back pa early 2000. For other uses, it is simula pa as early as 1990s. And then, this system is not only utilized for pigs, but also for other species, and even sa tao, ginagamit din po siya. So, yung the same process and procedure po sometimes is being utilized pagka dun sa ibang species. Now, to give you a preview of this computer-assisted semen analysis that we use in pigs. So, most probably, di ba, previously we used po to analyze our semen or sperm po rather, using the microscope, then looking into the sample, then manually, and then we use our own judgment on whether or not we are going to count whether it's kung ano ba siya, abnormal ba siya, normal ba siya. So from the given sample, we use our eyes and our judgment para malaman whether how many of those sperm from the sample are normal and otherwise abnormal. So using CASA and other equipment po, nag-ship po tayo to automation. So we let the technology decide using a very objective measures po and parameters. Kasi we want to gear away from the being subjective Kasi alam natin na when we pag marami po tayo nakitang abnormal cells,
tendency is of course pwede discard, 'di ba? Sabi nga natin if it's 50% abnormal cells, we have to discard and then if we have almost always 30% abnormality among the sperm cells na na-observe po natin, ang tendency natin is to increase the concentration and then it will result to a lower number of processed semen. So, kumbaga, tatanggalin po natin sa ating mga sarili yung pagdedesisyon and using technology and we will, kumbaga, optimize the use of technology in order to be more objective in judging po yung quality ng sperm that it is more standard po in terms of these abnormalities and yung katanggap-tanggap na standard for the sperm to be used para po sa ating process semen and eventually for breeding. So, yung CASA po na nakikita po natin ngayon, or if you have encountered CASA, of course, we have the optical and thermal hardware and then the high-frequency digital analysis. So, this one is an integration of hardware, software po natin. So, medyo critical lang din po sa kanya, just like how we process semen. Kung kayo po ay may mga experience sa pagpoproseso ng semen, critical po sa kanya ang temperature and then, of course, the environment, plus the sampling method. So, meron pa ring intervention yung human na we have to adhere to the standard so that we can have a very objective reading of the sample. So, the same po nitong nasa picture, this is the same unit that we are using here at ITCPH. So, this one is from IMB. So, ito yung buong system na ginagamit niya. So, hardware siya, microscope. So, parang, kung i-imagine nyo po, you can only see a computer unit and then a microscope. But then again, the application that it has makes it, at saka yung program makes it objective enough para po magbigay sa atin ng napakagandang resulta at walang bias na resulta. Ano po? So, mabilis po rin siya na mag-evaluate. If you are doing na po semen density. So, sa semen density, we have different equipment din if you are familiar with it. Ano po? So, usually, mga photometer naman po yung ginagamit natin with semen density wherein binibilang niya or nagkakaroon tayo ng parang assess ilan ba yung laman or ilan ba yung similya na meron tong nakolekta ko. Given that halimbawa, you have an ejaculation, yung ating barako nakakolekta tayo in one ejaculation, 100 ml. So, aalamin natin through density kung ilan yung possible na sperm na meron siya. Ano po? So, pagdating kay CASA, i-blend niya lahat yon. So, hindi lang si density. So, it will look into the motility, density, and also yung abnormality, plus the sperm kinematics. So, kapag po kasi ginamit lang natin yung microscope, we cannot, of course, using our eyes and our judgment, syempre, hindi po natin ma-measure yung sperm kinematics. But then again, for CASA and other, yung tinatawag nga natin, medyo high-tech na equipment, they measure everything. Ano po? And then, they measure it accurately and efficiently. Mabilis siyang mag-measure. So, yung ating CASA po can capture 225 frames per second. So, ganun siya kabilis. So, para kang imagine nyo kung paano nyo hahabulin yung isang similya. So, si CASA, kaya niyang habulin at i-measure yung velocity nun. And then the trajectory. So, it has also auto-tracking optimization and then yung depth control niya. So, given that sample na maliit lang po yung sample na ginagamit natin, the CASA system will be able to give you an objective and of course, you can have around 95% confidence level on the findings that it will give you or the result that it will give you. Next po, ito yung madalas na nakukuha po natin when it comes to the sperm kinematics. So the CASA measure the curvilinear velocity. So yun yung exact total sequential distance traveled by the sperm head over time. So ito po ay ginagamit nating indicator in diagnosing hyperactivated states. Straight line velocity. So ito naman yung measure natin for straight line distance from one starting point to the final position. So kung halimbawa, yun nga po, isang panel niya dun sa 225 movements na nakukuha niya. So yung isang panel niya, yung movement from one point to another ng sperm, i-measure po niya yun. And then the linear calculation, so this quantify path straightness. So mahalaga po kasi na malaman natin whether what is the direction that this sperm or a particular sperm is going to. Kasi 'di ba alam naman natin that
it is very important that there is a probability na kakayanin po ng similya na once deposited to the cervix, it could of course go dun sa oviduct wherein it will take around 2 hours pa na para makarating siya or makalangoy siya papunta po doon. And to be able to go into capacitation to be able to fertilize an egg. Ano po? So it undergoes process. So given this kinematics, we can have visuals, parang visual siya or parameter siya that we can measure na viable tong sperm na to. This sperm can of course go through the process para po makapag-fertilize ng egg. So basically, when we are doing of course CASA, pag nag-evaluate po tayo ng using CASA, so sa isang ejaculation kasi ng barako natin, typically we have around 60 to 130 billion sperm cell. So those sperm cell, hindi naman yan lahat viable. So using this precise calculation na ni-yield ni CASA, so we will be able to know whether makakaproduce, ilan ba yung mapoproduce natin na extended semen. Ano po? We can use kasi for the standard, we can use around 2.5 to 6 billion sperm per dose ng processed semen natin. So here in ITCPH po, we can guarantee you that we use 4 billion. Yun po yung ginagamit naming standard. So one dose of semen, of processed semen, we have 4 billion live sperm cell. So ang binibilang po namin kasi is the motile 1. Ano po? So kapag si CASA, bibigay niya na yun. Bibigay niya na yung computation, the proper dilution, and then of course, yung pag-evaluate whether this one is motile, whether this one is viable, whether this one is abnormal, siya na lahat yung gagawa, no? Traditionally, what we did for that is that we do, of course, semen density para malaman natin yung approximate value of the number of sperm cell. Then we do microscopic evaluation to detect the motility and to rate personal din. Kumbaga, using our eyes, we gauge whether how motile this sperm cell or gaano kadami dun sa sample exhibit progressive motility. And then, we do the computation para makuha po natin using the motility and also the density para makuha po natin ilan ba yung dose na kaya kong i-produce sa ejaculation na na-collect ko. Then next po, yan. To have a comparison lang po, ano. So we have different equipment that we can use. So syempre different equipment, they have also different instrument capital cost and then how fast it could process. Ano po? Among the analysis used, ano po kasi, itong tatlong to was the basic things that we have, ano po. So we have po yung visual hemacytometer which uses a glass slide, it's a specific glass slide na may mga chamber, then we count manually. Then spectrophotometer are all the density photometers which utilizes the absorbance naman yung minemeasure niya or the passing through of light through the sample. Then we have the digital CASA system wherein all-in-one package na siya. Ano po? So for the processing time, it shows po yung digital CASA system is the fastest among the three. Syempre po, lalo na kay visual hemacytometer kasi you have to manually count it. Then, the basic parameters that are being tracked, mas marami po ang pagdating kay CASA system. So, yung ating po mga photometer usually is for concentration or yun yung tinatawag natin na density meter. So, inaalam lang niya yung approximate value or approximate dami ng similya na present doon sa isang collection. So, ang cons niya talaga is that you still have to use your personal judgment in order to track motility. So, yung observation natin under the microscope na yun. Ano po? So, pagdating kay CASA, it's very high and then completely objective kasi siya na yung tumingin dun sa kinematics, motility, and of course, abnormality or structure po nung similya. So, usually po, ito yung nakukuha natin na standard swine ejaculate morphology. Ano po? So, kagaya po ng, ito yung usual po. But then again, we have the acceptable, yung na-discuss kanina, that it's still acceptable for a 30%, ano natin, abnormality, the total. So, dito, normally structural sound na similya po is around 85%. This is the usual po na
ma-observe natin. Kumbaga, yung kanina po, yun yung pinakadulo na But normally, we can of course observe different iba't iba pa ring abnormality. So, as experience po namin dito sa ITCPH, wala namang 100% that wala kaming nakikitang abnormality since some of the abnormality of the sperm are effect or galing po siya dun sa stress na na-undergo niya during collection and also during partial processing. If we are going to take sample kasi, we are doing also partial processing na. So, minsan yung coiled tail, bent tails, nakukuha na niya yun dun sa environmental factor. So, we cannot sometimes, most of the times, we cannot avoid na talagang makaka-observe po tayo ng abnormality as long as it doesn't go beyond the 30% po. So, the usual po swine AI lab processing workflow po natin using CASA, we do first the collection, then the CASA diagnostic, and then the dilution calculation wherein bibigay na rin naman po niya. So we usually just put some inputs po ng data and then magka-calculate na po siya. And then the packaging, we have of course automatic packaging. You can also do manual packaging po. So at every step of the process workflow, we observe different temperature din po. So before the diagnostic, the temperature of the semen and also yung gagamitin po natin for the sampling should be at 37 degrees Celsius. And then it should be done, or yung analysis po natin should be done within the 2 minutes work time. Ganun kabilis po. And then, when you are going to package na po, doon na tayo. So, during packaging, during transport, during storage, we should observe around 16 to 17 degrees Celsius ng storage po ng ating similya so that hindi naman siya po magkaroon, mapatagal po natin yung life niya based doon sa extender na ginamit natin and then the intended time frame for use. So, before po I proceed with this one, pakitaan ko lang po kayo ng konting video. Hindi siya ganun ka-perfect yung video, but you can see some things on how we are doing it here in ITCPH po. So this photo po dito, ito yung actual setup po namin dito sa ITCPH on what we are using po. So actual setup po siya. And then, for a while lang po while I set up the video. So this was This was taken yesterday. So yung actual setup po na makikita po natin is this one po. So ito yung ating hardware, then this one is the microscope. So video connected na po siya. So lahat po nung na-observe niya under the microscope ay pinifeed po niya dito sa monitor natin.
Yan. So mukhang makikita nyo po, nagmo-move naman yung mga semen, though medyo ano kasi galing sa cold temperature yung similya na ginamit po namin kahapon for this video. So dito po sa ating video na to, makikita rin po kasi yung mga abnormality like yung mga cytoplasmic droplets. So kitang-kita na po siya dyan. Even with your using po yung monitor na to, kita na po natin siya agad. So, yung medyo mahirap or malabo yung mata na nahihirapan po sila na tingnan. So, this makes it easier. Then, we can project it into a bigger screen pa. Ano po? So, yun po basically yung makikita natin kay CASA. Now, we have also other equipment that we call the mobile CASA po. Yun naman yung iSperm na tinatawag po natin. So, yung iSperm na tinatawag po natin, just to show you the equipment itself, and then I will demo po on how to use it live na. Ano po? So, this one is the iSperm. Yan. So, hindi siya makita. Wait lang. Ma'am Rhea, I think nakamute ka po, Ma'am Rhea. Ito po siya. Yan. So, this one po is the iSperm po. So, using iSperm natin po, we can of course do almost the same po nung ating CASA, but then again, for iSperm po, as observed namin, most of the time, ang binibigay lang po niya is the sperm kinematics, the motility. Yung ating pagdating po sa abnormality is very konti lang yung na-observe po niya. So, it just give you a percentage of kung gaano ba kadami yung abnormal cells niya. But then again, most of the time, it is more focused on the motility and then the progressive movement. Dun sa kinematics siya, nagpo-focus po. Ano po? So, I will just prepare po yung sample natin. We usually use partially diluted semen na. So, for iSperm po kasi, we sometimes use 1:1 dilution. Apologies po for the interruption. So, we use po 1:1 dilution, or we can use as much as 1:5 and 1:10, depending on how concentrated po yung ating similya. So, basically po, mas madali po siyang makapagbasa, just like CASA, if the sample size po natin ay mas mababa or mas manipis. Ano po? So, basically po, ang kinukuha po natin na sample when we are using iSperm, let's say iSperm, ano po? The measure is usually around 7.5 microliters. So, ganun kaunti. Mas maunti pa siya sa 1 ml. Ano po? And then, we use this one po. Ito yung kanyang collecting sample collector po niya. Then the collecting chip, ina-attach po siya dito. So all the function of the microscope and also the densimeter falls on the application na naka-install po doon sa ating iSperm, and also gamit po yung photometer na meron po na naka-install po doon sa lens, 'di ba po? Ito ay ito po ay iPad. May naka-install po dito sa lens natin
So, doon na po siya, yun na po yung ginagamit niya in order to evaluate. Kumbaga, sa microscope, yung magnification niya, it uses this device na. Ano po? So, paano tayo nagsasample? Using, of course, I will be using process semen. Ano po? Then, 3 ways to collect sample po niya. Pwede pong kumuha ng micropipette, then kuha po tayo ng 7.5 microliter, and then ilalagay lang po natin doon sa pinaka ibabaw po. Ano? Ng sample, ng something cheap. The other way to do it is, of course, ididip mo doon sa mismong processed semen or partially diluted semen yung sample. Or we can also use a pipette or a dropper, and then kunin po natin yung cup niya, anong sample collector natin, which is this one, para ma-imagine nyo po kung gano'n lang siya kaliit. Ganyan lang po siya kaliit. Ano po? And then, kukuha po tayo ng sample na around 70 microliter. And then, ilalagay po natin siya dito sa cup. Yan. So, halos ninyo na makita yung cup niya kasi nga po, sobrang liit lang po niya. Then, lagay lang po natin siya dito. Then, avoid po natin yung bubbles. So, usually po kasi pag may bubbles, nagkakaproblema po tayo with the sample. Hindi po natin makikita yung gusto nating makita under the equipment. So, we remove po the bubbles from the sample. Then, lalagay po natin siya ulit dun sa cup. And then, lalagyan na po natin siya ng cover. And then, after po nun, we have to attach it to our equipment po. So, ang switch po ng light niya to activate the light source is this one po. So, ito po yung ating application. Then, we just analyze it. So, para makita nyo po yung mas magandang view. Yan. Saan nakikita siya ng malinaw? Parang hindi rin siya malinaw. Wait po. I'll just make some adjustment. On mute po, Rhea. Rhea, you're on mute. So, kita nyo na po ang movement ng similya kapag magnified siya. So, kung nakita nyo po yung sampling ko kanina, it's very small po ang sample natin. Ano po?
So next that we are going to do po niyan, ay ipipress na po natin yung start analysis. So importante po sa kanya na nasa stable table siya so it can analyze po yung sample niya very efficiently. So while waiting for yan. So we have a result na po ng analysis. So binigay na rin naman niya yung result ng analysis. So from this data po, ang binigay niya sa atin na concentration is 62.81 million per ml. So ibig sabihin po, based dun sa nabasa niya sa sample, it has 62.81 million per ml po. Then 66% na lang po yung motility niya, of which mataas pa rin naman po yung progressive. So given that data, siya na po yung mag-a-analyze po in everything po na ating kailangan when it comes po sa ating pagpaproseso. So, hindi na po natin kailangan mag-manually to compute, hindi na rin natin kailangan to manually track yung motility niya, gaano ba karami yung progressive, and then that will affect of course yung dami po ng similya or process semen na magagawa po natin. So, with that po, it makes po our processing more, sabi nga nila, more technology kumbaga inline tayo with what is happening po overseas. So, yung evaluation natin mas mataas na rin siya, mas maganda na rin siya, at saka mas appropriate na rin po siya for the need din ng ating mga kliyente. So, we can guarantee them na ganito po karami yung similya na nandun po sa loob ng aking process semen na which I am using or which I am, halimbawa, nagpo-produce kayo to sell or to use sa farm natin, ganito kadami. We have an assurance with that dahil po dun sa mga data na nage-generate natin through maximization and use of technology. So, yun lang po, our sharing po of the computer-assisted semen analyzer and also considered as a mobile CASA po yung ating iSperm. Okay, maraming salamat, Ma'am Ray. And can we give Ma'am Rhea and Doc RC a virtual clap? You can hit the react button or kung gusto nyo mag-actual virtual clap, kung nasan man kayo. Ayan, so kindly hit the react button, yung ating clap sign for our speakers for this afternoon. And now is the time na po for our open forum or question and answer Q&A. Kindly send your messages through our chat room or comment section on our Facebook Live. Meron po ba tayong questions sa ating speaker? Habang wala pa pong nagtatanong, Ma'am Rhea, regarding po sa ating cost ng CASA and iSperm, can you give our viewers, listeners, and participants about the cost nung dalawa that we have? Affordable naman siya, Ma'am Kim. Ano po? So, doon muna ako sa mas mababa, ano. So, for iSperm po, definitely it varies kasi we have local supplier naman dito sa Pilipinas. Pero, roughly, for the whole system itself, kasi naka-embed na si program at saka si iPad lang talaga yung compatible siya. So, naka-embed na siya. The whole system range from 200 to 250,000 for the iSperm. Now, for CASA, the one that we are using here in ITCPH is roughly around 3 million. But then again, there are a lot of, marami na po kasing mga organization, then company, international organization abroad nga, that they are offering CASA, a computer-assisted semen analyzer, ibang manufacturer lang, and they can offer as low as 2 million. Of course, yung depende sa kung ano yung mga variables na kailangan po natin. So, nagre-range siya 2 million up to 4 million talaga. Yun, Okay. yun Ma'am Kim. Huwag silang masyadong mashock sa price. Ayan, bali may nagtanong na rin sa ating chat box. So, nauna lang ako, pero it's about the cost ng ating mga na-discuss na equipment. Do we have additional questions about morphology, CASA, iSperm? Sige, habang wala pa, shout out muna tayo ulit sa ating mga viewers via Facebook from Santa Magdalena, Sorsogon, Sir Homer Rivaldo Galon. Hello po. And Sir Kenneth Ayap, good afternoon. Thank you for joining us. Ayan. Thank you, Ma'am Mercy.
Sir John, Kinisho, and Sir Greggy. Ayan, naka-clap sign sila kanina. Okay, meron pa po ba tayong questions? Kung wala po is yung atin pong speakers ang magtatanong. Okay, we have a question from Rexy Transe. Ang sa AI barangay, wait lang. Ang sa AI barangay, same lang po yung equipment na ginagamit. AI sa barangay, I think AI sa barangay project po ito, Ma'am Rhea and Doc RC. Same lang po ba ng equipment na ginagamit? Ma'am Kim, I would answer, different po siya. Kasi most of the time, this CASA and also the iSperm, we suggest yung mga breeder farm natin should have yung malalaki talaga because of the cost. But then again, yung ating mga AI sa barangay po, they use a photometer for density measure. They have the microscope. And then, of course, yung magagawa natin manually can be done also. Yung morphology can be done with the microscope. The density or the actual computation kung gaano kadami yung similya, approximation. Kaya po siya ng density meter na ipin-provide po kay AI sa barangay. So, ito kasi medyo talaga siya, medyo kung sasabihin nga natin, is it cost efficient? Cost efficient siya, yung equipment na mga pinresent ko today, if you are really into breeding, yung talagang malaking breeder farm. You are supplying mga barako na talagang yung mga GP natin, and then also, yun, talagang advisable, we have to have this one. For the AI sa barangay, enough na naman or sufficient na yung equipment na na-provide sa kanila. Okay, so as a follow-up question regarding sa ating equipment na na-discuss, Ma'am Rhea, pwede po bang makuha ang name ng supplier and contact number for CASA po? I will just provide it to Ma'am Elaine, then pwede niyang ibigay sa inyo through email. Ano po? Because we have, we're not recommending naman kung kanino kukuha. Halimbawa, kung kay IMB ba or the other brand po. Kasi we both naman have the contacts for both. So, ikaw yung pimili kung ano yung gusto. O, bibili na si sir. Pero hindi po ako nagla-live selling ha. Baka lang nagla-live selling. We will just ask Ma'am Elaine to provide you the contacts of the two. Dalawa lang naman kasi sila yung alam ko nagpo-provide ng CASA sa Pilipinas to. Okay, so clear naman po, and Ma'am Elaine will provide you all the information po sa pagbili if you are interested to acquire yung ating CASA and iSperm. Alright, meron pa po ba tayong pahabol na question? Time check muna tayo. It's 3:22 p.m. Ayan, behind the scenes, kasama ko po dito si Ma'am Susie and Ma'am Cassie. Ayan, kung gusto niyo pong magpa-shoutout, we have Ma'am Susie and Ma'am Cassie po dito sa ating library. And para sa mga nakakamiss ng ITCPH, ayan, ngayon po ay nasa library po tayo. And para sa mga matagal nang hindi nakakabalik sa ITCPH, balik po ulit kayo and bisita. We have new facilities po para sa inyo. We have our green dormitory. Kung gusto niyo pong ma-experience ang aming bagong dorm. Ayan, so if wala na pong pahabol na questions, thank you very much sa ating resource persons, Ma'am Rhea and Doc RC for joining us this afternoon. And para po sa mga nangangailangan ng CPD points, huwag po kayong bibitaw dahil nandito na po ang ating evaluation link. Para po sa mga gusto din magsagot, nandito na po sa ating chat room ang link from Sir Jerry. Kindly fill in the Google form po, and then other requirements po is yung ating Google form na sinend ni Ma'am Elaine, and yung post test na isa-send niya din po sa inyo if you are requesting e-certificate and CPD points. Okay? So I think okay na po tayo for this afternoon. Once again, thank you very much po sa lahat ng ating viewers, listeners via Facebook Live. And para sa ating mga kasama sa ating Zoom, maraming salamat po. Once again, this is your host, Ms. Kim. See you again in our next webinar. Abang-abang po tayo sa ating focus ng ating second semester. If you have other suggestions kung ano po ang maganda naming ibigay for the second semester, July to November, i-comment nyo na po yan sa ating comment section. And para sa ating mga kasama sa ating Zoom, i-chat nyo na po yan. So once again, thank you very much and see you in July. Bye! Thank you, Doc RC and Ma'am Rhea.